Meron pong ongoing na bakbakan nangyayari sa kasalukuyan. Ito po sa pagitan po ni Grandmaster Hans Mokniman at Grandmaster Anish Giri. Totoo po yan. So parang dikdikan po yung dalawang laban, may blitz, may rapid, may standard. So ang pinaka-format po niyan ganito, puntahan po natin ha. Ayan, so maglalaban po sila, ang labanan po nila may price pan po na $50,000. So meron pong 12 blitz game na kung saan bawat game score is 1 point pag panalo. Meron pong 6 na classical game, yung long game, 9 minutes plus 30 seconds increment na kung saan ang bawat panalo ay may 3 points. At meron pong rapid game na 15 plus 10 na 6 na kung saan ang bawat panalo ay 2 points. So, nauna po yung blitz game at grabe ang tindi na pinakitang bangis nitong siniman sa natapos po na blitz game. Ang lupit po. Pakita ko po. Eto po. Tingnan nyo ha. So, after 10 games po of blitz game, lamang po siniman ng isang score 4.5, 5.5. Ngayon, eto po yung game number 11 na talaga pong namangha ako sa tindi. Kasi po, puti dito si Niman, itim po si Anish Giri. Tingnan nyo mabuti ha. E4 lang po ang tinira ni Niman. Nag C5 Sicilian. Knight F3, D6, nag Bishop B5. Yan po yung tinatawag nilang canal variation ng Sicilian. Parang Rosolimo yan eh. Ang pinakaiba niya sa Rosolimo, ang Rosolimo kasi naka C6. Pero eto po, nag D6, chinek. At ang ginawa ni Anish Giri, hinarangan niya ng kabayo, tinirahan ng A4. Para saan yung A4? Bakit ganyan? Kasi mamaya po A6 yan, titira ka ng B5, mag-expand to prevent that, no? Kasi pagka A6 niyan, kung sakaling mag-A6 man siya ngayon, hindi po ika-capture. I-atras po yan. I-atras po yan dito or minsan sa E2. Basta inatras po. Anyway, nag-Knight F6 si Giri. Pagka Knight F6, nag-Knight C3. Tumira na ng A6 and then umatras na nga po. Sa E2 po umatras. Pagka-atras sa E2, nag-B6 lang. Hindi kasi maka B5 eh. So para saan yan? Para mailabas po yung bishop na sinagot ng D4. Typical sa Sicilian, D4 talaga na kung saan magka-takes, queen takes ang ginawa. Usually knight takes po yan eh. Pero since yung knight po kasi na-force pumunta sa D7 at wala po ng knight C6 o pwede na queen takes. So ang ginawa po niya, nag-bishop B7 develop, kinaslingan lang ni Niman, nag-E6 and then tinirahan lang ng bishop G5 at lahat po yan ay linya pa rin. O kung titingnan nyo nga yung oras, mabilis si Anish, 3:11 na siya. Si Niman, sakto lang yung bilis, 3 minutes. So ang tinira po niyan, bishop E7, nag-knight move lang. Aba, hindi na po yan ganun popular, no? Kasi ang popular po is linalagay yung tore agad dyan eh. Pero itong knight move, anong plano niyan? Iikot po yan sa C4, aatakihin yung mga pawn, saka po siya magdurok D1 siguro. Anyway, linya pa rin pala ito at ang ginawa po dyan, nagkakasling. Pagkakasling, eto na po yung novelty. Okay? Kasi po, si Hans Mokniman tumira po ng rook F to D1. Ang daddy po kasi knight C4 ang ginawa. Yung iba nagganon. Pero ito po yung bagong tira na. At kung mapapansin nyo, yung oras nila medyo bumaba na din. No? So, halos pareho din naman ng tema yan sa knight C4. Kaya lang inuna po ito bago po italon doon para immediately may pressure na. So, nag-rook C8 po yan. Pagka rook C8, knight C4 ang pinawalan ni Niman na sinagot ng D5 which is a good move. Bakit? Mawawala yung pinaka weak pawn sa D6. So, ang tinira po ni Niman, kinapture niya lang, binawin po ng pawn, and then nag-knight E3. So, after knight E3, engine is saying na equal lang daw ito, na medyo okay pa nga yung black eh, kasi may negative 0.30 and medyo konting lamang. So, ang tinira po dito, nag-rook E8, na kung saan hindi nagustuhan ng engine masyado, which is okay lang naman yung tira na yan. Ang gusto lang ng engine, atakihin daw po ito, or if not, mag-bishop C5 ka. Pero rook E8, tamang makadevelop lang na sinagot ni Niman ng knight F5, hitting the bishop, and then queen H4 lang. So, pinipressure lang po yung kabayo dyan na sinagot ng rook E5. Yung kabayo naman po yung pinipressure dito. So, ang ginawa ni Niman, dinipensahan yan by playing bishop D3. Napakagandang tira kasi magbibigay pressure din po yan dito sa H7. At
sa posisyon pong ito. Tingnan niyo yung oras ni Niemann. Very consistent siya sa kanyang time management. 2 minutes pa siya, samantalang si Giri, nangaluntoy na 15 seconds na lang. So pagka Bishop D3, tumira po ng Queen E8, which is mali. At ang tinira dito ni Niemann, grabe po. Talagang lamang agad. Kinapture lang po yung kabayo. Na sa totoo lang po, no, hindi mo basta-basta ititira yung ipapalit po yung bishop sa kabayo unless may plano na maganda. Kasi bishop is slightly better than knight eh. Anyway, kinapture po yan. Ayan, no. Nagkapalit yung bishop sa kabayo. Pero ang reason po ni Niemann kanya niya ginawa yon ay para po dito. Kailangan ng square ng reyna sa G5. Nandiyan kasi yung bishop eh. Threatening a checkmate. At dahil 15 seconds na lang, ito pong si Anish Giri. Hindi niya na po ito na depensa ng tama. Anyway, kahit depensa niya po ito ng tama, tirahan mo ng G6 yan yung number 1 engine mo. Kakainin lang to. At pagkabawi mo dun, capture. Sira pa rin po structure mo eh. 1 pawn down ka pa. Anyway, ang tinira po ni Anish Giri is bishop to defend. Ngayon, double question mark. Post yung video, baka makita nyo kung ano yung tira. Kasi yun yung ginawa ni Hans Mok Niemann. Pag nakita nyo, play nyo na po. Anyway, kung nakita nyo, congratulations. Ang ginawa po ni Hans Mok Niemann dito, Knight 8-6 check. Na kung saan napatakbo. And then, sinundot ng Queen takes E5. Brilliancy move na parisay na lang. Bakit? Para saan yan? Pag kinapture mo, Knight takes F7, mababawi naman yung reyna. At ang pinaka kinabibiliban ko dito, kasi blitz ito pero tingnan nyo po yung kanilang accuracy. 98.3% accuracy ni Hans Mok Niemann. Ang bilis pa tumira niyan. I mean, tingnan nyo, 138. 138 yung time niya eh. Laki nang natira. Pero sobrang accurate ni Niemann. At dahil doon, after round number 11, 6.5, 4.5 ang score. Ngayon, naglaro pa sila ng isa pa. At ang nangyari po sa game 12, panalo na naman si Niemann. Kaya natambakan po agad ng 3 points si Hans Mok Niemann bago po mapunta sa standard event. Grabe si Niemann. Giri is not a regular grandmaster lang Top 10 yan eh. Pero grabe ginawa ni Niemann sa kanya, no? Anyway, abangan nyo po yung video natin about sa kanilang standard matchup. Mag-upload po ako nyon. Muli ito po yung Coach Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po. Don't forget to like and share, follow, and subscribe. Bye-bye po. That little mouse, 'cause I'm an albatross.